The Lord, hallelujah. Ako nga po pala si Jerome Adonis, mula po sa NAIC, ALGC, Acts Evangelism. So, ako po'y babahagi po sa inyo ng salita ng ating Panginoon sa oras na ito. Mga kapatid, ang aking pong pamagat na dadalhin po sa inyo ay huwag kang susuko. So, huwag kang susuko. So, mga kapatid, maraming dahilan para sumuko, maraming dahilan para bumitaw, mga kapatid, na bagay na dumarating sa ating buhay. Pero kung iisipin natin yon, ay talagang bibitaw po tayo, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng 3 dahilan para hindi bumitaw sa paglilingkod, sa pagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. 3 dahilan ito na magpapalakas sa inyo para magpatuloy sa gawa ninyo o gagawain ninyo para sa ating Panginoon. So, una po, mga kapatid, ay may pangako ang ating Diyos sa atin. Sabi nga dito sa John 14:1-4, huwag nga magulumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3. At kung ako'y pumaparoon at kayo'y maipaghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. So, ito po ay pangako ng ating Ama o ng ating Panginoong Jesucristo, sa bago siya umakyat sa langit, mga kapatid. Una, mga kapatid, paparoon siya sa ating Ama. At pag naparoon na siya, gagawan niya tayo ng tahanan. At pag nagawa niya na tayo, at saka tayo niya babalikan. So, yun po yung isang dahilan, mga kapatid, o pangako ng ating Panginoon para magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, itong pangako po na ito ay totoo po ito, mga kapatid, na ang totoo na babalik po ang ating Diyos at babalikan niya tayo, mga kapatid, at isasama niya tayo pagdating ng panahon po, mga kapatid. So, hallelujah, ay isang pangako na napakaganda o napakasarap sa piling, mga kapatid, na merong Diyos na babalik sa atin para makasama niya tayo sa kanyang kaharian po, mga kapatid. So, yan po yung unang dahilan kung bakit huwag kang bibitaw sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Kasi may Diyos na babalik at kukunin ka pagdating ng panahon. So, pangalawa pong dahilan, mga kapatid, na para hindi ka bumitaw o para magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Una, pangalawa, yung buhay na walang hanggan. Sabi dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yan po ang pangalawang pangako ng ating Panginoon. So, may buhay na walang hanggan po, mga kapatid, na naghihintay sa atin pagdating ng panahon. Ano pang dahilan para sumuko ka? Praise the Lord, na ano pang dahilan po, mga kapatid, para bumitaw ka sa paglilingkod sa ating Panginoon, na merong buhay na walang hanggan din na naghihintay sa atin pagdating ng panahon, mga kapatid. Yan po yung pangalawang dahilan. At ang pangatlong dahilan po, mga kapatid, praise the Lord, ay yung ating pamilya. At bukod sa ating pamilya po, mga kapatid, ay yung mga kaibigan natin, katrabaho natin, hallelujah, na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. So, sa madaling salita po, mga kapatid, kailangan pa po nila, mga kapatid, na makakilala sa ating Panginoon. Sabi nga dito sa Matthew 28:20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So, yan po, mga kapatid. Na yan po yung inutos sa atin, mga kapatid, para sa mga tao na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Yung gawing mga alagad, hallelujah, ang mga
tao sa buong sanglibutan. Siyempre po mga kapatid, kasama na rin po doon ang ating mga pamilya, mga kaibigan, no? So, sa pamamagitan natin mga kapatid, ay gagamitin tayo para ma-share natin sa kanila ang mabuting balita para makakilala sila sa ating Panginoon. So, yan po yung tatlong dahilan mga kapatid kung bakit kailangan po nating magpatuloy sa Diyos sa paglilingkod. Oh, so, kung hindi tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, paano tayo makakasama sa pagbabalik ng ating Panginoon? Paano rin tayo makakapunta sa buhay na walang hanggan? Paano rin mga kapatid ang ating mga pamilya, kaibigan at yung iba pang mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, kung ako ang tatanungin ninyo po, walang dahilan mga kapatid para lumayo tayo o tumigil tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, kailangan po nating magpatuloy. Isang bagay na pinakamalaking dahilan na lang mga kapatid ay yung ating pamilya, na kailangan makakilala rin sila sa ating Panginoon, na kailangan tanggapin din nila ang Diyos sa kanilang buhay mga kapatid. Siyempre mga kapatid, walang ibang gagamitin kung hindi ikaw kapatid, tayo, para makakilala sila sa ating mahal na Panginoon. So, anong dahilan para mga kapatid na bumitaw ka? Anong dahilan para lumayo ka o tumigil ka sa paglilingkod mo sa Panginoon? So, mga kapatid, kung isang bagay na lang ang aking ibibigay po sa inyo, pagka dumating sa punto na parang gusto nyo nang bumitaw, gusto nyo nang lumayo o tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon, isipin nyo itong tatlong dahilan na ito, para magpatuloy sa ating Panginoon. Alalahanin ninyo ang iyong mga pamilya. Kailangan pa, hindi pa ako pwedeng bumitaw. Kailangan pa ako ng pamilya ko para makakilala sila sa Panginoon. Hindi ako pwedeng bumitaw kasi may pangako pa ang Panginoon para sa akin. Hindi pa ako pwedeng bumitaw kasi may buhay na walang hanggan na naghihintay sa akin. So mga kapatid, yan yung tatlong dahilan para huwag tayong bumitaw sa paglilingkod sa Panginoon. At sana po mga kapatid, praise the Lord, sa aking ibinahaging ito ay may mga natutunan po tayo. Sana nagbigay lakas sa inyo mga kapatid para magpatuloy, para huwag magbigay dahilan para lumayo sa Panginoon o tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit anumang mangyari mga kapatid, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi lahat ng mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, may kapalit yan pagdating ng panahon mga kapatid. Yun nga ang buhay na walang hanggan at ang kanyang pagbabalik mga kapatid ay makakasama po tayo sa kanyang paraiso. Maraming pong salamat mga kapatid. God bless po sa lahat. Praise the Lord.